Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sa ating lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po lingkod yung Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa lahat mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan at pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Hanggang sa mga araw na ito ay nanatili pa tayong buhay ayon po sa kanyang kalooban. Dahil po sa Diyos ang pasya kung kailan po niya tayo alisin sa limutan na ito. Sa lahat nating mga viewers, listeners, dito po sa ating channel, sa Facebook. So naway ang kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, ang kaligtasan na ating hinangad, ito po ay nais ng Panginoon ay ating makamtan. Sapagkat kung magtanong tayo sa sanlibutan, kung kaligtasan talaga ang nais natin, so siguro isa lang po ang sagot talaga na kaligtasan ang hangad po natin. Ako po ay isang lingkod ng Diyos at nagkalooban ng Panginoon na pagkataon na mapangaral natin ang magandang balita tungo sa kaligtasan. Ito po ay ating hinangad na kaya ito ang ating katayuan. Tayo po nag-aaral ng Biblia, pinapangaral po natin ang salita ng Diyos. At inunawa natin, pinapunawa po natin para po na tayong lahat magkaisa po ng ating pag-asa ng kaligtasan. Huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo. Then subscribe. Then post natin ang notification bell para updated po tayo sa bawat araw. Palibagong video at ating live streaming para maparating natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Sa ating Facebook, so huwag kalimutan i-like and share na po natin ang salita ng Diyos para po na magpatuloy po tayo na mananaig sa sanlibutan na ito sapagkat ang ating kaaway ay hindi po makikita. Ito po ang espiritu sa impapawid. Ito po ay nanglila ng mga tao sa sanlibutan na ito para po ang kaligtasan inasahan po natin ay hindi natin makamtan. Sa lahat ng panahon na ating buhay, ang Diyos po ang nagbigay sa atin na pagkataon matili po tayong buhay sa mga araw na ito dahil alam po ng Panginoon na sa ating pumuhay ngayon minsan po hindi po tayo sakdal, hindi po tayo tapat sa Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon na alis tayo sa libutan na umaasa ng kaligtasan na kapahamakan pala ang ating kantungan. Na mapagmahal ang Diyos, pagbiyaya ang Diyos ang pagkumbaba. Ang Diyos ay puspos na awa at banayad po sa pagkagalit ang Diyos. Kaya hanggang ngayon sa mga araw na ito na nagkakamali tayo minsan sa ating panalita, naramdaman, pag-iisip, na minsan nagawa po natin ang hindi po sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yan po ang nais ng Panginoon na maiwasan na po natin ang pamuhay po na makasalimutan, makamundong pagnanasa, at mamuhay tayo na matuwid, maayos at makadiyos. Yan po isinulat ni Tito, Kabanata 2, Talata 12. Sa ating panahon ngayon mga kapatid, marami talaga ang relihiyon ng silitawan, marami po ang sikta kung tagapagturo, umangaral ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, isa lang po ang Biblia. Hindi po iba ang relihiyon, iba ang Biblia. Hindi po isa lang po Biblia na ating ginagamit. Kahit anong relihiyon naman ngayon na ating tinasakupan, isa lang po ang salita ng Diyos, hindi po iba. Sa pangunawa lang po mga kapatid, minsan po may kaibahan. Kaya nalito po tayo po ng dalawang isip kung ano ang relihiyon na tama, saan ba tayo aanib. So walang iba mga kapatid na sundin lang po natin ang direksyon ng Biblia. Kung ano ang utos ng Diyos, yun lang po ang palagaan natin. Kung anong dapat gawin natin habang namuhay tayo sa sanlibutan na ito. Hindi maiwasan naman na minsan talaga nagkaroon tayo ng hindi pagkaintindihan ng kapwa ng palataya
dahil po sa aral talaga na may kaibahan po sa ating napakinggan, ating natutunan, at ating ginagawa sa ating buhay sa mga panahon na ito. Ano reliyon mo ngayon, hindi ko sinasabi na mali ang iyong reliyon o tama ang iyong reliyon. Kasi ang reliyon po, hindi po yan ang magbigay ng kaligtasan. Ang aral po ng mga apostol ang magbigay sa atin ng kaligtasan. Kasi Apostol Pablo, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to 2, na itong magandang balita talaga na pinapangaral na sa atin ng mga apostol, pinanghawakan at pinatalian po natin, ligtas tayo dito. Kung panghawakan natin ang magandang balita na ipinapangaral po ng mga apostol sa atin, maliban na lamang kung hindi tunay ating pananampalataya. So, kaya mga kapatid, ang panampalataya po natin ang isang kapangyarihan ng Diyos. Nag-ingat po sa atin habang hindi tayo dito sa limutan. Is 1 Peter chapter 1 verse 5 na iningatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Kasi ang aral talaga ng Diyos, ito po yung nakasulat sa Biblia, binabasa natin, pinapaunawa, inintindi natin ito para po na ating pangaral po sa iba ay hindi po mga kapatid, tandaan po natin masayang. Now, ang panahon natin ngayon, kapanahon natin mga kapatid, ang satellite internet, ginagamit ito ng Panginoon para maparating sa atin ang magandang balita. Sapagkat yung pinagbilin sa mga apostol na bago siya umalis papunta po ng langit, na magsiyaong kayo sa buong bansa, turuan ninyo ang lahat at bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At sa verse 20, at upang gawin nila ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, kaya wala na mga apostolis, nandito pa tayo sa libutan ngayon, wala tayong pamasahe, papunta po ng Amerika, Hong Kong, China, Indonesia, Europe, kung saan man lugar ngayon kayo nakatingin sa video na ito, ay ito po satellite internet na ginagamit po ng pagkataon na ito ay sa kapanan natin ginagamit ng Panginoon para po sa kanyang salita, mapalaganap natin sa buong salimutan habang hintay tayo sa pagparito nating Panginoon. Now, ang kaligtasan mga kapatid, tandaan po natin, napakahalaga po ito kaysa mga bagay na ating nakamtan. So marami po tayong inaasahan na mga bagay na minsan po ito po talaga ay napukusan na po natin. Ito po ay pinapangarap natin mga bagay na ito po ay hindi pinagkaloob ng Diyos at yung pong dahilan na naging harang po ng kaligtasan na ipinapangako ng Panginoon na sabi niya sa John 14 verse 1 up to 3 na huwag mabagabag ang inyong mga puso, manalig ka sa Diyos, manalig ka sa akin. Sa bayan ng aking Ama maraming silid at kung wala hindi ko sasabihin sa inyo. Ako'y pupunta roon at maghanda ng silid para sa inyo. At kung handa ko ng silid para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandun din kayo. So yun po ang promise ng Panginoon sa mga apostol habang siya kasama ng mga apostol sa kanyang pag-ministry dito po sa salimutan na ito. Napangako na yan mga kapatid, hindi po yan ang kinalimutan ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa ating panahon ngayon, marami po ang mga tao na kumukutya na nasaan na ang kanyang pagbabalik. O, tagal na talaga ang Panginoon. Bakit natagalan ng Panginoon? Dahil po sa habag niya sa atin. Dahil hanggang sa panahon na ito, ang pamumuhay po natin, hindi pa po karapat-dapat sa kanyang kaharian. Kaya ayaw ng Diyos na isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa limutan upang magkaroon ng buhay na walang hanggang na sa ating pag-alis sa limutan kapahamakan pala ating kantungan. So hindi pwede mga kapatid sapagkat hindi na mabawi po. Tandaan po natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Now, yan po ang dapat natin pahalagaan. Ito po ang salita ng Diyos na ating pinapangaral. Ito po talaga ay nais ng Panginoon maparating po sa atin. Sapagkat sinabi sa Matthew 24 in verse 14, ang magandang balita ay pinapangaral sa buong sanlibutan at darating na ang katapusan. So ito mga kapatid, napangaral na po natin sa pangitang internet, saan man tayo sulok ng daigdig. Kapag may internet ka lang, may signal ka lang, maaaring makita po ninyo itong video natin sa Facebook, YouTube channel. At sa ganitong paraan ay matutunan natin ang tamang pumuhay, aral ng Diyos para po na maging karapat-dapat po tayo sa kanyang pagbabalik. Kasi ang kanyang babalikan lang kay Kristo lang po. Hindi po lahat na umaasa, mga kapatid, ay magkakaisa po no, sa pagbabalik niya. Kasi yung unang mabuhay lang po yung kay Kristo lang po. Sila mga tinawag Kristiyano. At ang natang Kristiyano, mga bautismado po sila sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Iyan mga kapatid, ang dapat malaman natin na sana po
bago tayo alis sa libutan na ito, bago tayo mga kapatid, hallelujah, kitingan ng buhay, bago alis ang hininga natin sa katawan, ay sana po pagdilat na ating kaluluwa, hindi po dako na hindi natin inasahan. Kasi dalawa po ang lugar na mapuntahan ng tao. Yun po ang tinatawag na Hades, kung nag-alab na apoy, at saka yung paraiso na pinangako ng Panginoon sa isang kriminal sa taas ng cross, na ngayon ikasama kita sa paraiso. Sana mga kapatid yung pupuntahan natin sa ating palisalimutan. At alam po ng Diyos na sino-sino po ang maging anak niya noon pa man. Sa Romans chapter 8 verse 29-30 na alam po ng Diyos noon pa lang kung sino maging anak niya. Now, saan tayo naging anak mga kapatid? Sa ating pananampalataya, no? Sa ating Panginoon Kristo. So, pananampalataya po tayo at tumanggap tayo ng kanyang pangalan sa bautismo, ay talagang confirm na maging anak tayo ng Diyos. Sapagkat pinatunayan po yan sa sulat ni Mateo sa 3:17 na sa langit may tinig na sasabi, ito aking anak na lubos kong kinalugdan. So after baptize ng Panginoon Kristo mga kapatid, John the Baptist is sa Mateo in chapter 3 in verse 15 to 16 na habang po na isagawa ang bautismo, inayawan siya ni John the Baptist ang ating Panginoon Kristo. Subalit sinabi ng Panginoon sa 16, hayaan lang natin ito mangyari. No, sa 15, hayaan ito mangyari sa itong kalooban ng Diyos. So sa 16, at hindi nakaayaw si John the Baptist, ay nagawa talaga ang bautismo. Di pagkatapos ng bautismo, bukas ang langit at ang Espiritu ng Diyos pumatok sa kanyang balikat. In verse 17 is Matthew chapter 3:17, at ang tinig mula sa langit, confirm, ito ang aking anak na lubos kong kinalugdan. So kailan ma-confirm natin anak tayo ng Diyos? After baptize. At kung magpabautismo man tayo, kailangan yung proper name, hindi po common. Is a proper name in the name of Jesus Christ. It's not Father, Son, Holy Ghost. Because the Father is not a proper name. This is the common name. It's the name of the Father is Jesus. So yun po mga kapatid, ang dapat natin malaman na sana po ang bautismo natin is in the name of Jesus. So hindi po Father, Son, Holy Spirit. Because the name of the Father is Jesus. Yan mga kapatid ang totoo po na sinabi ng Biblia. Kasi nagtanong po si Apostol Pablo na siya si tinawag na Saulo sa Gawa Kabanata 9 talata 5. Sino po kay Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, ako si Jesus. So, what is the name of the Father? The name of the Father is Jesus. It's not Father. No, yun po ibig sabihin, hindi po Ama ang pangalan. Jesus po ang pangalan ng Ama. Kaya ang bautismo natin na ating pinapangaral, sana po na maniwala po tayo, sumampalataya po tayo sa pangalan nito, sumingit ng bautismo. Tanggapin natin ang kapatawaran kung magsisi na po tayo at magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Matanggap natin ang kapatawaran. Itong kapatawaran mga kapatid na walang hanggang, dapat makamtan natin ito. Kasi mahirap na po. Kung tayo po alis sa libutan, kapamakan pala ating kantungan. So ang dapat natin gawin mga kapatid, sa bawat araw, makinig tayo ng salita ng Diyos at gawin. Kasi kapag nakinig na din tayo ng ating ginagawa, dinadaya po natin ating sarili. In Santiago, in chapter 1:22, na kapag may nakinig ng utos ng Diyos, ng salita ng Diyos at hindi ginagawa, dinaya lang po niya ang kanyang sarili. So wag naman natin dayain natin sarili mga kapatid. Sana po napahalagaan po natin ang mga panahon na ating buhay. Hindi magtatagal talaga, papanaw tayo ay po sa pasya ng Panginoon. Is Psalms 90 verse 3, ikaw ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao, binabalik mo siya sa lupa sapagkat sa lupa siya nagmula. Pareha lang tayo mga kapatid, isa lang po ang destinasyon natin. Ecclesiastes kung mangaral kabanata 3 talata 20, isa pong lugar lang ating pupuntahan, babalik tayo sa lupa sapagkat sa lupa tayo nanggaling. Yan ang gawin natin mga kapatid. Itong ating kaluluwa, ang kailangan isipti po natin, sana po pag alis na ating kaluluwa sa katawan natin ay sana po malagay doon sa dako na ating nasahan, yung pong paraiso. Sapagkat si Lazaro, si Abraham, nasa paraiso sila ng kaluluwa at ang mayaman naman doon siya sa nag-alab na apoy. Bilang kaluluwa, nagdurusa siya doon at naghumingi siya ng pamanhin
Kaya mga Abraham na sana pauwiin sila sa sa bahay ng kanyang ama, may 5 kapatid na buhay para pagsabihan, baka pati sila makapunta doon sa dako ng pagdurusa. So nag-alab na apoy po ang nalagyan ng mayaman. Isang halimbawa lang po sa atin yan, huwag tayong kumpiyansa. Kasi ang buhay natin parang usok lamang, ito'y saglit nakikita, kaagad na mawala. Santiago chapter 4:14, ano ba akala ng buhay ninyo? Ang buhay ninyo parang usok lamang, kung singaw na sandali na nakita, kaagad na mawala. So ganun po ang buhay natin. So anong gawin natin mga kapatid? Ang gawin natin, first of all, repent and to be baptized in the name of Jesus Christ. Yun mga kapatid ang dapat gawin natin upang mapatawad ating mga kasalanan for the remission of your sin. So mga kapatid, dapat ito ang pinakauna natin gawin sapagkat nangaral po ni Kristo mga kapatid, siya nagsimula mangaral ang Panginoon Kristo sa Matthew chapter 4:17, magsisi na kayo sapagkat malapit na ang kanilang langit. Repent because the kingdom of heaven is hand. Siya mga kapatid ang sinabi ng Panginoon. No, sana po, yun po talaga ang gawin natin. Pagsisihan na po natin ating makasalanan, huwag tayong kumpiyansa. Dahil mahirap na po mga kapatid, na itong ating kalagayan sa salimutan na ito ay masayang lang po ang ating inasahan ng kaligtasan. Kaya ang sabi po sa Gawa, Kabanata 17, talata 3 po, na ang sabi ng Biblia, na hindi lang inintindi ng Panginoon muna ang katigasan natin puso't isipan, kung pinalagpas lang po ng Panginoon ang katigasan ng puso't isipan natin, subalit ngayon, nagyaya ang Diyos sa lahat ng dako ng daigdig, saan man lugar na magsisi na at tumaliko na tayo sa ating masamang pamumuhay. Na ang totoong pagsisisi mga kapatid ay pinatunayan ng bautismo. Kaya kung nagsisi po tayo na walang bautismo, hindi po totoo na pagsisiyan. So, siguro, ang ibig sabihin, yung pangumpisal. Ang pangumpisal kasi, iba ang pagsisi. Ang pangumpisal, inamin mo lang natin. Ang pagsisi, pagtalikod. So, iba ang pag-amin, iba ang pagtalikod. Ang pag-amin, maaaring magkasala ka pa rin. Ang pagtalikod, tinalikuran mo na talaga. Ibig sabihin, iniwasan na po natin ang masamang pamuhay. Kung kapag nangumpisal po tayo, inamin po na nagkasala po tayo. So, nakasulat lang po yan sa aklat ng Gawa. At sa dalit ng hatol, dadalhin pa rin sa hatol yan. Iba po ang nagsisi. Ang nagsisi, tumalikod na po. Yun po. Talikod ang pagsisi, ang pangumpisal, pag-amin lang po yan. At ang kapatawaran, nasa pagsisi po, wala sa pag-amin. Kasi umamin ka man, kung nakagawa ng krimen, makulong ka pa rin. Pero ang pagsisi, pagtalikod na po, ibig sabihin, wala na kang nang hatol sapagkat iniwasan mo na ang gawain masama. Iniwasan mo na ang mga hindi po kalugod-dugod sa paningin ng Diyos. Pero ang pangumpisal, inamin natin po yan, pero maaari pa rin magawin natin ulit yan sapagkat ugali po ng tao. Pero ang pagsisi, pagtalikod. So yun po ang may kapatawaran sa pagitan ng bautismo, na ang pagsisi kasi pinatunayan ng bautismo. Yan mga kapatid, no? So dapat lang na magsisi na po tayo kasi ang pagsisi totoo may kasamang bautismo po. So dapat magpabautismo tayo mga kapatid, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Magsisi tayo may kasamang bautismo para may kapatawaran po tayo sa ating kasalanan. So ayaw ng Diyos talaga, alis tayo sa limutan na hindi natin makamtan ang ating inaasahan na kaligtasan. Hanggang sa mga araw na ito, ang Panginoon, napakabuti po ng Diyos, tinuturuan po tayo ng Diyos sa nararapat na pamuhay para po tayo matulan na hatol na parusa. Now, anong gawin natin? Basta huwag kalimutan na magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at magpabautismo tayo sa pangalan po ng ating Panginoon Kristo upang mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Hindi pa uli ang lahat mga kapatid. Maraming paraan ang Diyos. Ito ang ating mga video. Ito nakapost sa YouTube channel, sa Facebook, para po maparating kaagad ang mensahe ng Diyos sapagkat ang sinabi sa Matthew 24:14 na ang magandang balita ay pinangaral sa buong salimutan at darating na po ang wakas. Itong digmaan, salot, lindol, bagyo, kung gutom, marami pong nangyari sa libutan, ito po'y palatandaan lang po na palapit na talaga ang pagbabalik na ating Panginoon. So, ang mga sign na ito, huwag nating kalimutan. Ang mga sign na ito po ay nabigay sa atin ng babala para po na magkapaghanda po tayo. Huwag tayong parusahan, no, sa ating pagharap sa hukuman ng Panginoon. Sana po mapalaya tayo
hindi po tayo maparusahan sa impyerno. Kasi panahon na ngayon mga kapatid, no, na hatulan na po ang mga anak ng Diyos sa kanyang simbahan. No, sa bahay ng Diyos, mag-umpisa po mga kapatid ang paghatol. No, kapag nagsamba po tayo, alam po ng Panginoon ano ang purpose ng samba tayo at anong ginawa natin kahapon, ngayon, sa bawat araw, seconds, minuto, oras man, yun po ay alam po ng Diyos mga kapatid. Hindi natin siguro alam ito, pero ang totoo na ang Biblia nagpapatunay sa Proverbs chapter 5:21 na nakikita tayo ng Diyos saan man tayo paroroon at ano po ating ginagawa, kitang-kita po ng Diyos. Kaya wala po tayong madahilan sa araw ng hatol kasi nakikita po ng Diyos ang lahat ng bagay. Wala po nakakubli sa Panginoon. Kaya sa araw ng hatol, wala tayong madahilan kung ano man, no? Sapagkat ang Panginoon po, hindi po natin matuya o hindi natin maluko, sapagkat anong tinatanim natin, yun ating anihin. Isa Galatians chapter 6 verse 7. So kaya magtanim tayo ng kabutihan, pagsisihan na po natin ating mga kamalian, at magpabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at ipagkaloob sa atin ang Espiritu Santo na magtuturo sa atin sa bawat araw ng ating pamuhay. Huwag po tayong mahatulan ng parusa kundi tayo makarating doon sa ating lansahan sa paraiso ng Diyos na kanda po para sa atin. Sana nakatulong mga kapatid ang mga video na ito. Huwag natin kalimutan, mag-like and share lang po tayo, subscribe, then i-post natin ang notification bell for update everyday, new videos, live streaming, or sharing the Word of God. So once again, I'm Pastor Lito Maca, Apostolic Believers of Christ International. Mission unto us, grace, mercy, and peace. Be to us, Jesus Christ. Amen.